Hindi sa lahat ng panahon, pipiliin ka ng taong nais ng puso mo. Minsan kasi, ipaparanas lang sa atin ng pagkakataon ang mga bagay na masaya lang pala sa umpisa. Pero alam mo, okay lang yan. Ang mahalaga ay may mga natutunan tayo sa mga nakaraan. At kapag dumating na ang tamang panahon, mas handa ka nang muling magmahal. Huwag kang mapagod dahil kung susuko ka sa umpisa pa lang, di mo makakamit ang panghabang buhay na kaligayahan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Gusto ko nang maging maayos ang lahat. Gusto ko nang maitama ang mga pagkakamali at gusto ko nang sundin ang tunay na nilalaman ng puso ko. Sabi ko noon sa sarili ko, nung malaman ko na magkakaanak ako, sinabi ko nakakalimutan ko na si Ben. Kasi nakabuntis ako. Akala ko totoo ang lahat. Subalit isang pagkakamali pala ang lahat. Isang pagkakamaling di ko na uulitin sa buong buhay ko. Di na ako maglalasing ulit. Pangako ko yan sa sarili ko. At mas bibigyan ko ng atensyon ng mga bagay na magbibigay saya sa puso ko ngayon. Subalit di madaling magpatawad. Alam kong galit si Ben, pero handa akong maghintay. Ang kailangan ko lang ngayon ay ang pakinggan niya ako sa mga nais kong sabihin sa kanya para malaman na din niya ang totoo. Gusto ko nga sana siyang gisingin ngayong gabi. Nakakaawa naman kasi si Ben na natutulog lang sa sala. Nilapitan ko siya at hinaplos ko yung mukha niya. Parang tulog na ata. Di man lang naramdaman ang paglapit ko. Kaya eto, hinayaan ko lang muna si Ben sa sala. Bumalik na ako sa silid ko at eto, pagkasara ko ng pinto, sumandal muna ako sa gilid, malapit sa pintuan. Gusto ko kasing yakapin si Ben. Pero ano bang gagawin ko? Lalabas ba ulit ako tapos gigisingin ko siya para dito na siya matulog sa silid ko? Ang hirap naman ng ganito. Kaya ito, nanatili lang ako nakatayo dito. Nakasandal sa dingding. Gusto ko kasi na kapag humiga ako sa kama ko, gusto ko na katabi ko na si Ben. Kaya lang habang nag-iisip ako, biglang bumukas yung pintuan. Tapos may pumasok. Maraan siyang humahakbang. At alam kong si Ben siya. Bigla akong kinabahan na may halong kaligayahan. Kasi naman, ito na siya. Pumasok na sa loob ng silid ko. Di pa nga niya sinara yung pinto. At di niya alam na nakatayo ko dito sa gilid. Kaya ito, nang makapasok si Ben, binuhay ko ang ilaw sa napakadilim kong silid. Napalingon siya bigla sa akin. Tapos, parang tatakbo si Ben papalabas kaya isinara ko kaagad ang pinto at eto, tumayo ako sa may pintuan para di na siya makatakas. Lalabas ako, palabasin mo ako. Wika ni Ben
habang nakatingin sa sahig. Ayaw niyang tumingin sa akin. Ay, hindi pwede. Bawal ka nang lumabas. Wika ko naman. At ayun, naupo sa isang sulok si Ben. Para siyang batang pinalo sa puwet na nagbumukmok tapos nakatago ang mukha niya. Alam kong magpipilit siyang lumabas kaya ito. Nahiga ako dito sa may pintuan. Hindi niya mabubuksan ng pinto kasi nakaharang ako dito. At habang nakahiga ako dito, pinagmamasdan ko lang si Ben. Natutuwa ako kasi nakita ko na siya. At magkasama na kami. At wala siyang kawala sa akin ngayon. Ben, sorry. Huwag ka na magalit. Wika ko. Kaso, hindi nasagot si Ben. Kaya ito, dahil malapit lang siya sa akin, hinawakan ko yung paa niya at hinila ko siya dito sa may pintuan. Napahiga tuloy si Ben dahil sa paghila ko. At ito, ewan ko ba kung anong pumasok sa isipan ko. Kasi naman, pumatong ako sa ibabaw ni Ben tapos hinawakan ko yung dalawang kamay niya. Ay, Jasper, ano ba, bitiwan mo ko? Sisigaw ako, bahala ka. Wika ni Ben. Kausapin mo ako, please. Dali na, tsaka hindi siya buntis. Pinaglaruan niya lang ako. At gusto niya lang ng pera kaya niloko niya ako. Wika ako. Ayoko, bitiwan mo ako. Wika ni Ben. Hindi kita bibitiwan. Dito ka lang. Wika ko tapos ito. Tumayo na ako na nakahawak sa may bandang braso ni Ben. Tapos ito pagkatayo ko, nahiga ako sa kama ko. Kaya yan, nahiga na din si Ben. Di ko siya binibitiwan eh. Kaya lang, nakatalikod si Ben. Pero mas okay na to. Ang mahalaga magkasama na kami ngayon. At sana naman maintindihan na niya lahat ng nangyari. Alam ko may pagkakamali ako pero sana maunawaan ni Ben na ginamit lang ako para sa di magandang balak ng ibang tao. Sa mga sandaling to, ipinigit ko na lang ang mga mata ko. Masaya na ako. At sana sa pagsapit ng bukas, sana bumalik na sa dati ang lahat. Sana maging masaya na ulit katulad ng sa nakalipas. Masaya ako sa narinig ko. Pero ewan ko ba kung bakit nag-iinarte pa ako. Ganun siguro talaga. Kapag nasaktan, parang hard to get. Kahit gusto naman. Pero masaya ako, promise. Gusto ko lang na medyo marahas si Jasper. Parang ang sarap sa pakiramdam na medyo marahas yung mga galawan niya. Hanggang sa paghiga sa kama, nakahawak siya sa mga braso ko. Nakatalikod nga lang ako eh. Kunwari galit. Pero ang totoo, kaya nakatalikod ako kasi naman nakangiti talaga ako. Napapangiti ako eh. Hindi ko mapigilan. Kaya lang, nakakainis yung babaeng nanloko sa kanya. Kapag nakita ko yun, hindi malamig na tubig ang ibubuhos ko. Dapat sa kanya yung bagong kulo. Pero, teka lang. Alo, binitiwan na ako ni Jasper. Napalingon tuloy ako. At aba, tulog na pala siya. Nakakatulog na ang mahal ko. Kaya ito, marap na ako sa kanya. Tapos, pinagmamasdan ko lang si Jasper habang natutulog. Napakaamo ng mukha niya. Kaya ito,
di ko napigilan na umalik sa pisngi ni Jasper. Kinakabahan nga ako. Baka magising siya pero buti na lang at di nagising. Kaya ito, muli ko na naman siyang pinagmasdan. Hindi kasi nakakasawa. Ganon yata talaga kapag mahal mo. Kaya ito, di ko napigilan na halikan ulit siya sa pisngi. Napapapikit ako kapag umahalik para mas feel ko. Nakakakaba. Pero okay lang. Tulog naman siya eh. At ayun, tulog pa din. Nakakatawa eh. Napaka-cute. Isang kiss na lang talaga at matutulog na ako. Kaya ito, inilapit ko na ulit ang mga labi ko sa pisngi ni Jasper. Tapos, ipinikit ko yung mga mata ko. At eto, pagdampi ng mga labi ko, may humawak sa leg at sa ulo ko. Kaya binuksan ko agad yung mga mata ko tapos eto, nakita ko na. Nakatingin sa akin si Jasper habang nakadikit ang labi ko sa labi niya. Gusto kong tumakas kaso nakahawak siya sa leg at ulo ko. Lalo tuloy nagdidikit ang mga labi namin. Kaya eto, nagwawala na ako. Gusto ko nang tumakas. Tinutulak ko siya papalayo. Pero ayaw niya akong bitiwan. Ben, gising. Ben, gumising ka. Uy, Ben. Boses na gumigising sa akin. Kaya ito, pagkabukas ko ng mga mata ko, napahawak ako kaagad sa labi ko tapos nakita ko si Tony. Ben, okay ka lang? Wika ni Tony. Oo, okay lang ako. Nakakainis ka. Bakit mo ako ginising? Panira ka naman, Tony. Ang sarap pa ng panaginip ko eh. Wika ako. Ha? Binabangungot ka kaya ginising kita. Sabi mo pa. Wag po. Wag. Layuan mo ako. Yan ang sinasabi mo. Kaya ginising kita tapos kasalanan ko pa. Wika ni Tony. Ganun ba? Sayang talaga. Pero nasa si Jasper? Wika ako. Umalis. Nasa palengke. Sige Ben, matulog ka na lang ulit. Ituloy mo na yung bangungot mo. Wika ni Tony. Nainiwan na ako. At eto, natulala ako. Kasi naman panaginip lang pala yun. Pero sinong una nakatulog kagabi?